Hi po sa inyong lahat. Welcome po sa aking first video. Ang aking pong YouTube channel ay Thinking Pinoy First. Ito po ang una kong pagbablog. Bakit po Thinking Pinoy First? Gusto ko po sanang panawagan sa mga politiko na ang unahin nila ay mga Pinoy. Ang unahin nila ang mga taong nasa laylayan, ang mga mahirap nating mga kababayan. Yun po kaya Thinking Pinoy First. Ang kapakanan ng mga Pilipino dapat ang inuuna nila. Gusto ko po ring ipanawagan sa mga kapwa ko overseas foreign workers. Kayo man ay nagtatrabaho sa iba't ibang lugar ng mundo. Kayo man ay citizen, permanent resident, o anuman ang iyong kalagayan ngayon saan mang sulok ng mundo, ay makiisa, makibahagi, makilahok po tayo sa mga usaping Pilipino. Dahil iisang boses po tayo, iisang layunin, at iisa po ang ating bansa. Para po sana sa mga anak at mga apo natin. Sa aking description po ng aking YouTube channel, ay ang layunin ko po ay mawala sana ang mga korap na mga politiko. Sila ay korap, nagnanakaw, at mga anti-poor. Bakit po sila anti-poor? Hindi nila binibigyan pansin ang mga mahihirap. Ang ikalawang layunin ng aking Thinking Pinoy First ay tumawag sana ng malaya at tapat na 2028 election. Sana magkaroon tayo ng mapayapa na eleksyon sa 2028. At layunin ko po rin na pagkaisahin ang bawat Pilipino. Anuman ang kanilang kulay, anuman ang kanilang kinikilingang mga politiko o politika. At ang pang-apat po na aking layunan ay magbigay ng aking mga pananaw sa mga balita sa ating bansa. So, ang una ko pong didiscuss sa ngayon ay yung tungkol po sa mga korap na politiko, mga anti-poor na mga politiko. Sila po ang nagpapahirap sa mga Pilipino dahil kapag sinabi po natin korap, karamihan po dyan ay mga nagnanakaw, binubulsa ang pera ng bayan. Imbes na ito'y gagamitin nila para sa mga kapakanan ng mga mahihirap, bagkus sila po ang nakikinabang lamang. Hindi ho ba dyan po sa mga flood control anomalies, mga senador, congressman, mga opisyal ng gobyerno, ay ninanakaw nila ang kaban ng bayan para lang sa pansarili nila, para sa pampamilya, para sa mga kasama nila sa politika. Itong mga korap na ito dapat bumawala sa ating bansa. Sila po'y korap dahil ang mahirap po dyan sa atin na meron pa rin po tayong mga politikong dynasty. Common sense po na ang dynasty ay mahirap dahil iisa ang pamilya, iisang dugo ang nagiging leader ng isang lugar, ng isang bansa, lalong ng isang bayan o isang lalawigan. Kapag po may dynasty, wala na pong transparency yan, wala pong mga pag-iimbestiga dahil sila-sila lang. So, ang nakikinabang dito ay sila-sila lang. Sila-silang pamilya, sila-silang mga magkapartido, magkakasama, magkakaibigan, o itong tinatawag nating nepotismo. Isa po yan ang layunin ko sana sa pamamagitan ng aking munting channel. At tayo,
itong mga nanonood po, ano man na uri ng iyong politika, sana wala na po yung tribalism o yung fanatism o yung pagkiling sa isang politika dahil lang siya ay kalugar natin o inahangahan. Hindi po sana yun ang ating batayan kapag husga na iboto ang mga ganitong uri ng mga politiko. Masama po ang mga corrupt politician o mga dynasty. Alam niyo po yan. Alam po natin lahat. Sana po hindi naman naig yung dahil kalugar natin o kapartido natin. Pero kung nagnanakaw naman ay okay lang sa atin, hindi po sana ganun. Wala pong patutunguhan ang bansa natin pagka ganun po. Kaya nga, ang isa ko pong layunin din yung pagkaroon tayo ng malaya, yung totoong eleksyon sa 2028 na ang mga itong corrupt na to, mga politikong ito, kilala nyo po, alam nyo po sila. Huwag nyo na po silang iboto. Hindi na po pwede yung dahil matagal na sa dyan ay hindi na yan magnanakaw o mayroon na siyang karanasan sa politika ay siya pa rin nagboboto natin. Naalala ko tuloy yung sabi ng lola ko noon, nung una kong bumoto, nagtanong lang ako sa kanya, sabi ko, Lola, sino ba iboboto natin? Dahil first time ko po, naalala ko yung sabi niya sa akin na, Apo, iboto natin yung nakaupo na. Dahil may karanasan na yan. Hindi na yan na parang magte-training pa, parang ganun. At sila'y mayaman na hindi na yan na mangungurakot o hindi yan magpapayaman. Yun ang naalala ko. So, first time kong bumoto noon at wala pa akong hilig sa politika. Gusto ko lang bumoto. So, sinunod ko yung lola ko. Kung sino man yung taong nakaupo noon, sila pa rin ngayon hanggang ngayon sa aming bayan. Can you just imagine that? 40 years or 50 years? Parang yung mga apo, anak, kamag-anak, sila pa rin. Siguro kung nabubuhay yung lola ko, sabihin ko, Lola, iba na ang panahon ngayon, yung mga politikong dynasty, lalo na yung mga corrupt, lalong nagpapayaman yan. Hindi na yung totoo yung mayaman na ay hindi na magpapayaman. Magpapayaman pa lalo, sabihin ko sa kanya. At saka yung mga, dahil nakaupo na ay magaling, hindi po, marami pong mga galing lola, sasabihin ko sa kanya kung buhay siya. Dahil lang mga politiko yan ay gahaman, hindi lang sa kapiran, kundi yung power, di ba? Kasi pag nasa power ka, lahat ng gusto nila, pagkakurap. Kaya iba na ang panahon ngayon po. Sana isipin niyo pong ganun. Marami pong anomalyang ginagawa yung mga ganyang dynasty, lalo na mayroon pa rin siguro mga politikong dynasty na gumagawa ng tama. Pero it's sad to admit talaga na pumapasok sa politika ang mga politiko dahil gusto nilang power, gusto nilang magpayaman, lalong mayumayaman. Sila'y lalong yumayaman at yung mga mahirap lalong naghihirap. Diyan po sa Pilipinas, ganoon po. Mayroon pong umangat pero yung mga mahirap talaga, kawawa. Muntikin po natin bilyones na pera yung flood control anomalies na imbes na gastusin para